Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko ba, mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, mag-grab sila ng media mileage, di ba? Di ba, sasakyan natin to para sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila at hindi paninira. Tignan natin, baka umangat ng konti sa survey. Questions will come from Earl Tobias of IBC 13. Good morning, Kongs. Sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela concerning FPRRD statement pa rin po. Yung pag-i-impeach daw po kay VP Sara Duterte ay isang political move dahil kung hindi daw bababa, pumupusta raw po si dating Pangulong Duterte na magma-martial law si Pangulong Marcos para hindi siya mapalitan na sa presidente, at yung pag-i-impeach daw kay VP Sara isa na ring hakbang para pilayan daw yung kanyang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Reactions po. Yung sa pagdeklara ng martial law, fake news po ulit. Hello, fake news, Mr. Fake News. Pero, puro fake news na lang lumalabas sa bunganga nyo. Palitan nyo naman. Yun naman po yung sa impeachment, nakita pa naman po natin yan lahat during the Quadcom, during the budget hearing sa local government. Hindi pa nga po nasasagot si Mary Grace Piatos. Sagutin na muna nila yun. O yan, may impeachment na. Kaya nga umabot sa punto na ganyan kasi hindi nga masagot yung napakasimpleng tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Saan napunta yung mga pera na yan? Kaya wag muna kayo mag-fake news. Well, the former president is open naman eh. I mean, not really open. He's entitled naman to have his own opinion eh. Lahat naman tayo mayroong sariling interpretasyon sa lahat ng bagay na yon. Of course, you cannot discount the fact that the vice president is his daughter. So talagang sasabihin niya yun whatever is possible, whatever reasons that he may think behind itong impeachment. But the impeachment, if you go to the merits of the case, 215 complainants, members of this House, said that the VP deserves a day in court. And yung mga kaso naman po niya, it's not really connected with her partisanship or which party she belong to. These are brought about by the allegations and violations and of the joint circular when it comes to the utilization of the confidential funds. One of the articles of impeachment is brought about by the threats that she made publicly against the president, against the first lady and the speaker of the house, threatening their lives. So we should not divert from those the real issues at hand. No, yun po yung focus ng impeachment na ito. Politika, darating naman yan sa mga election. There are ways para resolbahin ang politika, but this is already something beyond politics. This is about holding public official accountable to their actions. Thank you, Kongs. Follow-up lang po. Nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira? Yung concerning FPRRD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na si Dizon kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin nyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila Parang feeling ko mas sikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Naghahanap sila ng ibabato sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng magagandang bagay. Hindi yung mga hindi magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon.
siyempre, sasakyan yan. Ang daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, mag-grab sila ng media mileage, di ba? Di ba, sasakyan natin to para sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila at hindi paninira. Tignan natin, baka umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan. Naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo plataforma, hindi yung andiyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento. Papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira. Thank you, Kong. Last from my end na lang po. After 5 years, na-remove na po yung Philippines sa FATF gray list po. Philippine Anti-Money Laundering Council said it will boost investment dahil mas luluwag at least yung pagbabantay sa bansa when it comes to mga pumapasok na investments nga. Reactions po. Ito, i-connect ko lang sa sinabi ni Kong Ernix kanina that the President is busy defending the nation, protecting and preserving our national territorial sovereignty. Apart from that, this administration is also busy trying to address yung credit standing ng Philippines, kung ano yung image ng Philippines internationally. That's one of the indication that this administration means business. Because natanggal na tayo sa gray list area. Ano yung gray list, 'di ba? Ng anti-money law. So it only shows na yung trust ng international community ay bumabalik sa seryoso at magandang patakbo ng byurokrasya ng administrasyon na ito. Hindi yan nanggagaling sa mga political allies ng administrasyon na to. This news comes from a legitimate international organization saying that the Philippines is does not belong in the gray list of the countries na massive yung money laundering. So it's a positive development, and we commend this administration for really addressing that issue and removing us from that list. Ako just to add lang, tingin ko isang reason doon yung total ban ni President sa Pogo. Because the total ban in Pogo, yan, alam naman natin yung Pogo, yan yung web of lies and criminality. Isang dyan, yung money laundering. Ang malungkot na fact dito, yung mga involved sa Pogo, yung mga sugarol, yung mga naghahasik na mga bisyo na nakakasira ng buhay ng Pilipino para yumaman lang sila, dahil kinat na ni President Bongbong Marcos, umokay tayo sa money laundering. Ang problema natin naman ngayon na hinaharap natin, same individuals involved in illegal gambling and pogos. They're trying to get in government. If you would see, ang daming tumatakbo. Gusto makapasok sa pamahalaan para proteksyonan na naman yung mga illegal na gawain nila. That's why I really salute and commend President Bongbong Marcos na binan niya yung pogo, binawal niya yung mga gambling na yan, pero we should really help the President na, tayong mga botante maging matalino, wag nating hayain mapasok yung pamahalaan ng mga illegalista ng mga taong to. Thank you. Idadagdag ko lang din, I think from our end, yung Quadcom, ito po yung nagpapakita na yung talagang direction po ng Quadcom ay nasa tama na direksyon. Dahil we were able to unearth yung mga cobwebs nung lahat ng mga sophisticated na mga networkings ng mga illegal operators ng Pogo dito. At least nakadagdag yung tama po yung sinabi ni hindi lang dun sa immediate na pagban dahil ang presidente alam talaga niya na kung ano magiging effect nito at paano dapat mag-move forward ang Pilipinas without this kind of illegal industry. Pero the House of Representatives from our end, the Quadcom, was able to at least come up with an institutionalized policy that would really deter the coming in or the resurrection of these illegal activities like Pogo.